Ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Tila naiinis nga si Mando kapag nakikita niyang magkausap si Lena at Rigor. May halo kasi itong lambingan. Aminin man o hindi ni Rigor ay alam ni Mando na may relasyon si Rigor at Lena. Awang-awa si Mando kay Marites dahil sa pinagdadaanan nito sa kanyang pamilya. Nakakulong na nga si Tanggol at niloloko pa siya ni Rigor. Sa sumunod na araw naman ay sa pagpasok ni Lena ay napansin ni Rigor na masama ang pakiramdam nito at mamaya-maya pa ay sumuka ito. Dito ay kinabahan na si Rigor dahil naisip niyang buntis si Lena. Hindi naman nagkamali si Rigor dahil buntis nga si Lena at siya ang ama. Kaya lagot si Rigor dahil kailangan niyang mamili kung ang pamilya niya kay Marites o pananagutan niya si Lena. Sa kabilang banda naman ay kahit 5 dilat ay wala na si Roda. Nasunog kasi ang lahat ng meron siya. Bagamat pwede siyang tumira sa bahay nila Marsing na nakasanla sa kanya, ngunit wala naman siyang makain. Wala din siyang kapamilya o kaibigan na mahihingian ng tulong dahil ang tanging kaibigan niya lang ay ang kanyang pera. Kaya naman, walang choice si Roda kundi manlimos. Naibenta na din kasi ni Roda ang kanyang pwesto sa palengke at kasama sa natupok ng apoy ang pinagbentahan nito. Kaya sa pwesto ni Marsing sa panlilimos sa Quiapo ay si Roda ang papalit. Samantala, isang araw ay mamimiss ng mag-asawang Marsing at Nita ang Quiapo. Kaya dadalaw sila para magsimba at kumustahin ni Marsing ang mga dating kasama sa panlilimos. Kaya dito makikita ni Marsing si Roda na nanlilimos. Ikakagulat ito ni Roda dahil mayaman na si Marsing at may sarili pa itong sasakyan at driver. Pero kahit malaki ang atraso ni Roda kay Marsing ay bibigyan niya pa rin ito ng limos. Talaga namang nabaliktad na ang mundo ni Marsing at Roda. Ito ang tinatawag na karma sa taong mapagmataas. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode ng Batang Quiapo. Paalam!